Bismillahi alhamdulillah Rabbil alamin wa bihi nasta'in wa alayhi natawakkal wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mapagpala sa ating lahat ng umagang ito, mga kapatid at mga kaibigan sa pananampalataya ng Islam. Mga kapatid at mga kaibigan, may na-upload na tayo, may nauna na tayo na ilmo na binitawan natin nung nakaraan, ngunit baka ito ay natabunan dahil sa marami ng na-upload din na mga video. So yung iba tinatamad na maghanap. So i-upload natin to na naman, kaso may naidagdag, lalong lumalakas, lalo siyang lumalakas mga kapatid, lalo siyang lumalakas. Unang-una yung tawag doon, Bismillahirrahmanirrahim, ay kapag ito kapag ito ay lagi nating binabasa, paparamihin natin yung pagbasa, lalo na sa dua ni Nabi Sulaiman alayhi salatu wasalam. Yan ay panghihila, hihilain niya ang rizki na ibibigay sa iyo. Halimbawa kapag yung masikip talaga yung hanap buhay mo, so paramihin mo yung zikir mo na Bismillahirrahmanirrahim. Paramihin mo. Sa wag mong iisipin na darating sa iyo yung rizki. Wag mong iisipin na bakit ito nagjijikir ako, ayaw na wala namang dumating. So wag natin isipin yan. Basta ang sa atin lang connection, lagi tayo sa Allah subhanahu wa ta'ala. Lagi tayong nagko-connect sa Kanya. Lagi tayong magjikir sa Kanya. Paramihin natin ang Bismillahirrahmanirrahim. Yun ang dua, yung naka-posted yan kagabi. Naisip ko kagabi kasi kahapon kasi nag-fasting kami ng sunnah ng asawa ko. Pagkatapos ng sala maghrib, nakatulog ako sa upuan. Sa upuan na ako nakatulog. Nagising ako mga mag-alas 12 na. Nagsasala naman ako ng Isya at habang nagjijikir ako, may nag-chat sa akin na ibibigay ko daw yung ilmo sangka buno. Matagal na yatin ang binigay ng sangka buno na yan. Talaga ang ayat na yan ay tandaan natin, ang ayat na yan ay talagang sangka buno. Anong ibig sabihin ng sangka buno? Ang sangka buno, ibig sabihin sangka buno, yung pagtatangkaang kang papatayin, pag nakikita ka niya ay maiba ang kanyang isip. Maiba ang kanyang isip ay hindi kanya parang maliligaw yung kanyang isip. Ililigaw ng Allah Subhanahu wa ta'ala. Ililigaw ng Allah Subhanahu wa ta'ala ang kanyang isip dahil sa amalan na ito. Pero ang kailangan dito ay sinabi na, gaya ng sinabi ng Allah Subhanahu wa ta'ala kay Propeta Daud. Propeta Daud, sabi niya, yung binigyan ng Allah Subhanahu wa ta'ala si Propeta Daud sa kanyang mga kalabihan, sabi pa sa Maranaw, kalabihan, yung mga mu'jizat, mga kapangyarihan na binigay ng Allah Subhanahu wa ta'ala doon kay Propeta Daud. Ano ang sinabi ng Allah? Wa'malu salihan. Kailangan talaga na ang amal saleh, kahit ka pa man tawag doon, ano pa man ang iyong katigasan, kapag wala kang amal saleh, wala talaga.
Kahit babalutin mo pa ng anting-anting o ajimat ang iyong katawan, talagang darating ang iyong kamatayan. Darating yung kamatayan. Pero pag ito ang mga ganitong mga amalan at ikaw ay naggumagawa ng amal sali, pag iba kasi yung amal sali, pag ginagawa ng mga tao yan, talagang mapalayo sa kanya, mapalayo siya sa mga maasyat. Sa mga maasyat na mga gawain siya ay mapalayo, mapalayo dahil iniisip niya ang kanyang pananampalataya sa Allah Subhanahu wa Ta'ala. So ganun talaga ang magdadala dito ay pananampalataya. Pananampalataya talaga iman ang magdadala nito. Unang-una yung naisulat natin yung kagabi, yung innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Ang naipost natin sa Facebook kagabi, ito ay amalan amalan sangka buno, maghihila ng risky, bakit may bismillah doon may bismillah doon. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Pero bago ka mag-umpisa, mag-a'udzu billahi ka muna. A'udzu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yung Bismillahirrahmanirrahim 21 times lang. Huwag mong paramihin. 21 times lang. 21 times. Mas maigi yung konti, yung bilangan, tapos continue. Continue yung Nuruddin Alpipulan. Hindi mababasa yung natabunan. Inshallah, lahat naman yan. Tapos tawag doon, innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Allah ta'alu alayya wa'tuni muslimin. Allah ta'alu alayya wa'tuni muslimin. Nung una, mga kapatid, ito ay salaysay ko sa inyo. Noong una, pag ako'y nanggagamot ng sinapian ng syaitan, sinapi ng syaitan, pagtawar ko ng tubig, may kasi nahanap ko yung mga elmo, pero dapat hindi na yan gagawin. Dati kasi wala pa tayo sa experience na malaki. Ay pag nanggagamot ako ng kahit hindi pa siya magsalita, yung syaitan, nagtatago siya sa katawan ng tao, yung jinn, nagtatago sa katawan ng tao ng ilang taon-taonan. Pag yan nakainom ng tawar ko ng tubig, naalala ko yung tawa, may tinawar ako na tubig, naalala ko yan. Pag yan mainom ng tao na yan, na biglaan na magsalita at sasabihin niya kung sino siya. Yun ay hindi talaga, taon-taon na yan na nagtatago sa kanyang sarili ng tao. Yun, magsasalita. Pero ngayon yung may ginagamutan ako na kapag daw yan ay talagang tawag doon susumpungin sa Tagalog, pag susumpungin siya ay magsasalita. Pero nung lumapit, nakainom siya ng tinawaran ko na tubig, at yung binasa ko ito ay hindi na makapagsalita. Kasi jinn, shaitan, tao o ano man mga hayop, pag lagi mo itong binabasa, talagang yuyukod yan. Yuyukod yan, yung lahat na makakita sa iyo ay yuyukod. Yuyukod dito, lalo na sa mga tawag doon na mga dato, yung mga may mga grar, mga dato talaga, yung mga may mga katungkulan sa kanilang bawat mamamayan, bawat pamilya. Ito napakaganda ito, napakaganda sa kanila ito. Yun, yung tatawag doon, wa'tuni muslimin, sila ay yuyukod. Hindi yuyukod yung sasambahin ka, hindi yon ang ibig sabihin nun. Yuyukod ibig sabihin yung talaga, irerespeto kanila. Ito rin hindi rin sa pagyayabang, hindi rin sa pagyayabang. Alam ko ang aking sarili. Mga kapatid, alam ko ang aking sarili, kung sino ako, at hindi ako nagyayabang. Kasi pag tawag doon kung talagang itinataas ang aking sarili,
ay makikita mo sa lahat ng lugar, lahat ng lugar na talagang ipakita ko talagang aking kaalaman, pero hindi ganoon. Kasi bawat lugar na anong tawag doon ay mababa ang kanilang tingin sa akin. Mababa ang kanilang tingin. Yung iba naman, yung iba mababa ang tingin nila sa akin dahil ang tinitingnan ang aking pinanggalingan. Pinanggalingan. Pero yung iba naman, yung mga tao naman na marunong, rumespito sa may kaalaman na mas nakatataas na una sa kaalaman nila, ay talagang may respeto talaga sa akin. May mga ustad, may mga ulama, mga ulama na rin, bukod lang dito sa mga madakhaliya kasi wala yung pakialam yung mga madakhaliya na yan. Pero yung iba, bukod sa mga madakhaliya na yan, yung mga bagong salapya ngayon, na bagong nagsidatingan na mga bagong salapya, ay talaga wala sila talagang pakialam sa tawag doon sa mga nasa paligid nila, kasi sila lang ang matuwid, sila lang ang tama. Sila lang tama. Pero yung iba naman yan, yung mga ulama, may talagang wala silang comment, wala silang comment sa ginagawa ako, wala silang comment kasi nakikita naman nila na hindi mali ang aking tawag doon, ang aking akida. So yun, patuloy tayo mga kapatid. Yung una na yan, yung tinatawag natin na amalan, sangka-buno. Ibig sabihin ng sangka-buno, yung may darating sa iyo na gustuhin kanyang patayin. Ngunit pagkakita niya sa iyong mukha, na iba ang kanyang isip. Yun ang tinatawag na sangka-buno. Hindi kanya mapapatay. Yung ibig doon na sangka-buno. At bukod pa doon na ang tawag doon na lahat ng makakita sa iyo na mga masamang elemento, hayop man, tao, jin, shaitan, talagang re-respeto, takot sa iyo pag ito ay lagi mong, depende lang ito sa amal. Depende sa amal at yung amalan mo na saleh, yun ang doon. Depende sa iyo yan. Unang-una yung dua Sulaiman. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim alla ta'lu alayya wa tuni muslimin. Pag itawar mo ito sa baso, ng isang tubig na baso, itawar mo ito, igamot mo sa taong sinapian ng demonyo, wag kalimutan mag-isti'ada. A'udzubillahi minasyaitanir rajim 3 times, tapos istighfar, salawat, salawat, at basahin yung Al-Fatiha ng 3 or 7 times, tapos idugtong mo yung innahu min Sulaiman wa inna bismillahirrahmanirrahim alla ta'alu alayya wa tuni muslimin. Idugtong mo yung nakasulat diyan sa post ko kagabi, hating gabi, wa naqulu zuku azabal harik. Yan, pangdugtong yan, pag-igamot. Pag hindi mo yan igagamot, hindi ka manggamot, ay wag mong idugtong yan. Wag mong idugtong yan kasi mainit yun. Para hindi tawag doon, parang hindi masusunog yung hihilain mo na risky. Hindi mo yan risky. Para hindi masusunog. Yan. Wa atuni muslimin, nakalagay naman diyan 7 times, depende sa inyo yan kung dami. Sabi pa ng mga ahlul ilm, yung mga nag-aamal dito, sabi pa ng mga guro mga Indonesia, kung gaano kadami ang iyong gaano kadami ang iyong pagzizikir, ganun din karami ang ibibigay sa iyo ng Allah Subhanahu wa Ta'ala na mga biyaya. Yun, una yan, dua Sulaiman. Pangalawa, wa alqaitu alayka mahabbatan minni walitusna ala aini. Ito talaga ang sangka-buno. Bakit ito naging sangka-buno? Sangka-buno. Sa panahon ni Propeta Musa alayhi salatu wassalam o Moses, lahat ng mga batang lalaki ipinapatay ni Fir'aun la'natullah. Pinag-utusan ni Fir'aun la'natullah, ang lahat ng mga bata sa kanyang panahonan ay papatayin. Sa takot ng nanay ni Propeta Moses alayhi salatu wassalam, nilagay siya sa isang tawag doon na baol. Nilagay siya sa isang baol o kaban at inanod siya. Binigyan ng Allah Subhanahu wa Ta'ala na wahi
Ilham ang kanyang nanay. Ang kanyang nanay. At sabay sinabi doon, wa alqaitu alayka mahabbatan minni walitusna'a ala aini. May dinugtong tayo doon sa post natin na dua. Puntahan lang nyo doon sa dua, sa post ko kagabi. Puntahan lang nyo doon, may dinugtong doon. Paman ra'ani yuhibbuni mahabbatani. Sino man ang makakita sa akin ay kanya akong masisiyan sa akin at kanya akong maibigan. Hindi yun pag-ibig na pagmamahala, yung may pagnanasa. Yung tawag doon, yung pag nakita ka ng tao, makita ka ng tao, parang nasisiyahan siya. Nasisiyahan siya at mapalapit siya sa'yo. Hindi yung pag-ibig na may pagnanasa. Hindi yun. Yung talagang sa Maranao pa, kesuat, nagupok kabubayaan kanyan. Yan ang doon sa Maranao. Kesuat raka, nagupok kabubayaan kanyan. Wal kaitu alayka, mahabbatan minni, walitos na ala aini. Pinost natin yan sinauna sa real video. May ikon sa real video ito. Maraming galit na galit sa akin. Galit na galit sa akin. May isa ba dyan na taga Buldon na tiningnan ko yung niya. Taga Buldon yata to. Yung asawa niya parang Kristiyano niya at yung asawa niya yon. Ay sinabi niya, putang ina mo, punta ka dito, papatayin kita. Makita kita, papatayin kita, sabi niya sa akin. Bakit mo, sabi niya, dinamay ang tablig? Tama naman, tama naman. Tama naman na sinabi ko dito, karamihan sa mga kapatid natin ng mga tablig. Ako tablig din ako. Tablig din ako. At hindi lang tablig ang gumagawa dito, pati mga ustad. Pati mga ustad. Ginagawa nila, ginagamit nila ito pang tawag doon na pang daw sa babae. Pero mali yun. Pag ito ay gagamitin mo sa isang babae, talagang nakagawa ka ng malaking kasalanan. Unang-unang malaki ang nagawa mo. Kaya maraming naghihingi, nagchat-chat sa akin na pang tawag doon na hihingi sa akin ng panggayuma para ibigin siya. Hindi ko binibigay. Hindi ko binibigay dahil tawag doon takot na takot ako. Pero ngayon na isabi ko ito sa inyo, pero hindi ito para sa babae. Sino man ang gumagawa nito, sino man ang mag-amal ito para sa babae, unang-una, siya ay nakagawa ng zina. 100% makagawa siya ng zina. Bakit? Pag ito ay gawin mo sa isang babae, halimbawa, gawin mo ito sa isang babae, hindi pa gawin mo ito sa isang babae, halimbawa sa umaga, pag tamaan yung babae nito, hindi pa sasadlop, lulubog ang araw. Hindi pa lulubog ang araw, puntahan ka ng babae. At hindi siya makatulog. Pag ito ay gagamitin mo sa babae. Hindi siya makatulog sa iyo. Anong mangyayari sa iyo? Makagawa ka ng zina. Yun ang taon-unang kasalanan dito, makagawa ka ng zina. Pangalawa magawa mo ay nakagawa ka ng gawain ng demonyo dahil ginamit mo ang ayat sa Quran, ginamit mo sa siher, ginamit mo sa panggayuma. Ay hindi ito panggayuma, ginawa ito ng Allah subhanahu wa ta'ala, ipinanaog ng Allah subhanahu wa ta'ala dito kay Propeta Musa alayhi salatu wasalam, wa alqaitu alayka, ibigay ko sa iyo ang aking kalinga, ang aking pag-ibig. Ang aking pag-ibig, yun ang mahabbatu alayka, din ay ibigay ko sa iyo. Sabi pa sa Marano, isang burak akandraka puon si irakan subabaya. So Allah agus Musa, between Allah ang agus si Musa. Walitos na ala aini at pangalagaan kita sa aking tingin. Ibig sabihin, ang Allah mismo ang nagbigay doon kay Propeta Musa alayhi salatu wasalam. Pagkatapos ginawa mo ito ng para sa babae, ngayon, malaking kasalanan o hindi? Sa totoo naman na Muslim, totoong Muslim, ay gagawin, tawag doon na ginagawa mo lang ito pang protection sa iyong sarili, hindi para pang babae, talagang ibibigay ito sa Allah subhanahu wa ta'ala na may panahon na magkaroon ka ng problema sa buhay, may
magtatangka sa iyong buhay, talagang maiba ang kanyang isip. Maiba ang kanyang isip. Pag ginawa mo naman ito sa pangbabae, ay labas na ako doon. Labas na ako doon. Inshallah. Johnny, that's gamor, inshallah. Inshallah. Pero nauna na yan, nasa post ko na yan. Nasa post ko na yan kagabi, mga alas 12 ng hating gabi na i-post ko na yan. Tingnan nyo sa tawag doon sa post ko, sa FB. Andun na yan. Yun, pangalawa na yan, ha? Wal kaitu alayka mahabbatan minni walitus na ala aini. Paman ra'ani yuhibbuni mahabbatani. Yan ang ano doon. Ang niyat mo lang doon, bakit mo yung ginawa niyat doon? Ang niyat mo lang doon ay sino man ang makakita sa iyo ay kanya kang maibigan at kahabagan. Yan ang ano doon. Na kung may plano siya na masama ay hindi kanya mapapatay. Hindi kanya mapapatay. Bagkus pag-ibig, pag-ibig at sa pag-awa ang dadanasin ng kanyang puso, kanyang dibdib. Pag may plano siya na kanya kang papatayin, pagdating niya sa iyo, mag-iba ang kanyang isip. Mag-iba kanyang isip. Yan. Pangalawa yan, Dua Sulaiman, yan. Tapos ano yung yung pangatlo? Yung pangatlo, may lahat ito na binigay ko sa inyo, may kasaysayan. Lahat ito may kasaysayan, may kasaysayan ito lahat. Yung pangatlo, ya hafizu ya mani'un wamna'il aduwa likatle ibadik. Ya hafizu ya mani'un, ya hafizu ya mani'un wamna'il aduwa likatle ibadik. Pwede mo rin itong babasahin yung tatlo ito bago ka umalis ka ng bahay. Pwede mo rin itong babasahin, babasahin. Wag lang idugtong yung kunakulozo ko azabal harik. Wag mo lang idugtong. Pwede mo itong babasahin pag alis ng bahay, pumunta ka ng maghanap buhay kasi medyo ano ang tawag doon, hindi ito mainit. Hindi ito mainit. Pag umalis ka ng bahay, innahu min Sulaiman wa inna bismillahirrahmanirrahim. Allah ta'ala alayya wa atuni muslimin. Tapos idugtong mo naman, wa alkaitu alayka mahabbatan minni wa litusna ala aini. Paman ra'ani yuhibbuni mahabbatani. Idugtong mo naman ang ya hafidu ya mani'an wamna'il adu likatli ibadik. Alis ka na ng bahay, bismillahi tawakkaltu ala Allah. Wala hawla wala quwata illa billah. Yan, napaka gandang amalan ito, kombinasyon ito. Pero ang hilingin ko lang sa inyo, labas na ako doon. Yung nabanggit natin kanina ay kanyang gagawin sa ibang pamaraan. Labas na ako doon. Pag gagawin ito sa ibang pamaraan, labas na ako doon dahil ang ayat ng Quran ay babasahin upang tayo ay magkaroon ng mga gantimpala mula sa Allah subhanahu wa ta'ala, hindi upang tayo ay magpadami ng kasalanan. Ang sa atin, bawat bigkas natin ng litra ng Quran, maganda ang iyong pagbigkas, ay bibigyan ka ng Allah subhanahu wa ta'ala ng pahala, gantimpala ng mula sa 10 hasana. 10 hasana. Alam ba ninyo ang tawag doon, paliwanag ng ating mga ulama sa isang hasana? Ang isang hasana ay equivalent 2 dunya. 2 dunya yan na ibibigay sa iyo ng Allah subhanahu wa ta'ala. Biruin mo yan. Pagkatapos ng ayat ng Quran ay gagawin mo para lang sa pangbabae, pag nanasa. Gaano naman yan kalaking kasalanan ang makukuha mo doon? So malaki talaga makukuha mo doon na kasalanan pag ginawa mo sa babae. May isa akong murit dati, galing ako ng CR doon sa Masjid sa Marugong. Malaking kasi yung Masjid sa Marugong na yan, nakikita nyo sa post ko yan dati, post ko yung bumisita ako sa Marugong yung nakaraan, na yung CR, napakalaki yung CR. Napakalaki yung CR. Paglabas ko, sinalubong ako ng isang estudyante ko, isang murit ko na ngayon ay ustad ngayon, Ustad Mohsin. Tinanong niya ako, sabi niya, guro, ano ba ang procedure?
Ano ba ang faida na makukuha sa ayat na ito? Sabi ko, ano yun? Sabi ko sa kanya, ano yun? Sabi ko sa kanya, sige, basahin mo daw. Basahin mo kung ano yun. Yun, binasa niyo, alkaitu alayka mahabbatan minni walitos na alaani. Sabi ko, bakit? Anong ginawa mo yan? Sabi ka, siguro lagi ko yung binabasa. Pero wala naman ako iniisip. Wala daw siyang iniisip na puntahan siya ng babae. Wala siyang iniisip. Hanggang ngayon nga, kahit ako, nag-uutos ako na mag-asawa ka na. At ngayon, ang nangyari sa kanya, 2 bisis siya. 2 bisis siya pinuntahan ng, hindi ang basta-basta, ang mga magulang ng babae mismo. Pumunta sa kanyang lola, kasi yung buhay pang kanyang lola, pumunta sa kanyang lola. Anong ginawa? Ginawa ng magulang ng babae, sabi niya, babo, kumbaga sa Marano, babo, asaramiyug ka. Babo, sabi niya, ante, basta papayag ka lang. Wala kang problema sa ibibigay namin na mahar. Kami na ang magbigay ng mahar kay ustad. Biruin mo yan? Pero anong sagot ko sa kanya? Pag hindi mo yan hintuan, ang mangyayari sa iyo, unang-una makagawa ka ng zina. Zina. Kasi bakit? Lahat na makakita sa iyo, kahit yan ang ano dito, ang epekto dito mga kapatid, kahit matanda, pag lagi mo itong ginagawa, lagi mo itong ginizikir, nang iba ang layunin mo ay pangbabae, kahit matanda, iibigin ka ng matanda. Allahu Akbar. Lalo na sa Bangsamoro, na Maranao, na iba, may pagkakaiba ng mga ugali. Pag hinawakan ka ng tawag doon, hinawakan ka ng babae, talagang wala ka ng ligtas. Kahit hindi mo ginagalaw, hindi mo siya ginagalaw yung babae, pero hinawakan ka ng babae, ang tawag doon ay nirip mo ang babae. So malaki ang problema dyan. Kaya iwas-iwas tayo mga kapatid. Iwas-iwas tayo sa mga ayat ng Allah subhanahu wa ta'ala na wag natin gagawin. May ano pa dyan, may isa pang ayat na ginagawa din ng iba, mga kapatiran natin, mga tabligh, na ginagawa din nila sa pinag-amalan. Sabi niya, kapag ikaw ay mag-aasawa, may magustuhan, iniyat mo lang yung babae, ito izikir mo ng 40 days, hindi pa yung darating ng 40 days, ay hindi pa matapos ng 40 days ay darating yung babae. Yan ay napakalaki din na kasalanan, kasi ang ayat ay hindi babasahin, hindi para sa pangbabae, hindi para sa babae. Masya Allah. Damien Deron. Good morning po. Damien Deron. What's pang Buldon? Isa ko sa mga dito. Hindi good morning, dapat salam. Kahit salam lang, understood na. Hindi good morning. Dapat salam. So, alhamdulillah mga kapatid. Ayan, napaliwanag natin yan. Babasahin lang yan tuwing pagkatapos ng sala. Kung may pupuntahan kayo, kahit isang bisis, basta huwag lang makalimutan, kahit isang bisis, huwag kalimutan. Ang iwasan lang natin, huwag nating gawin sa masama. Ito yan, unang-una, nasabi na natin na panghila ng risky at irespeto ka. Lahat ng tawag doon na makhluk, mga nilalang ng Allah subhanahu wa ta'ala ay talagang yuyukod sa iyo. May ikukwento ako sa inyo doon nung nakaraang Ramadan, doon sa masjid na pinag-iimaman ko ng mga balik Islam. Ang daming kapatid, ang daming tawag doon na langgam na itim, lalo na doon sa bandang mimbar. Ang daming langgam. Ewan ko lang kung may napapatay ako sa kanila, pero iwasan lang natin, wag nating patayin yung mga langgam. Kung maari, wag lang yung kung hindi kanya ginagalaw, wag mo siyang patayin.
Huwag siyang patayin. Pero pag ito ay pinag-aamalan mo itong Dua Sulaiman, talagang sila na ang alis. Pag sila ay nakatira sa bahay mo, sila na talaga ang alis. Sila ang alis. Kaya yan ang palatandaan doon na kahit yung mga makhluk, yung mga nilalang ng Allah subhanahu wa ta'ala na mga langgam, mga pila, talagang alis sa bahay mo yan. May isang estudyante din ako, murit din ako na babae din na 68 years old. Yon ang pinagtatakan niya din na tawag doon na yung lagi niya itong binabasa, yung Dua Sulaiman na ito, lagi niya binabasa, ay talagang tawag doon na yung langgam na pula, yan pinakagrabe yan. Yung langgam na pula na nakatira sa kanilang paligid na bay, kasi suminto yan ay nakatira sa kanilang paligid, talagang umalis. Yan ang kagandahan dito. Napaka kumpleto talaga ito na amalan. Kombinasyon na kumpleto talaga, pwede mo panggamot at rerespetuhin ka. Lahat ng mga tao makakita sa iyo ay rerespetuhin kanila. Kaya ito'y napakaganda talaga ang amalan na ito. Huwag lang nating tawag doon ipagyayabang. Huwag ipakita natin sa ating sarili talaga na talagang tayo ay tunay na Muslim. Yasri Madag, Ami Langko. Andiyan na yan sa post ko. Hanapin niyo sa post ko kagabi. Kapos sa post ko kagabi, andun na yon sa post ng Facebook. Kahit hindi ko na dito ilalagay sa comment section. Ilalagay sa comment section, andun na yan sa post kagabi. Ano lang niyo, copy paste lang ninyo, copy paste tapos isave ninyo. Andun na yan kapatid. Riniwada sa pikir. Ayan, tingnan mo na ni-live ko sa iyo Nilagay ko na yan sa pinapost ko sa Facebook. Ito ang naghingi sa akin. At lalong napalakas. Ang ilmo sangka buno lalong napalakas. Kasi may naidagdag. Dati isa lang yun. Wal kay to alay ka. Ngayon may naidagdag. May dagdag. Na naging tawag doon, naging malakas siya na amalan pangdipinsa sa sarili. Pero ang pinakadipinsa dito talaga yung iman. Wa'malu salihan inni bima ta'malun basir. At gumawa kayo ng mga amal salih sapagkat ang Allah Subhanahu wa ta'ala ang laging nakatingin, nakamasid sa atin. Kaya yan ang pinakanambiruan doon na lagi tayong gumagawa ng amal salih. So hanggang dito lang tayo mga kapatid. Salamat sa inyong panonood. Salamat sa palagi ninyong pagsuporta at ang inyong mga panalangin sa akin at sa aking pamilya. Naway tayo pagpalain ng Allah subhanahu wa ta'ala sa Biyernes na ito. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.